Sa gitna ng nagyayelong mundo ng Antarctica, mahigit 60 miles mula sa karagatan, may makikita kang libo-libong emperor penguins na magkakatabing nakatayo sa dilim. Tahimik, halos hindi sila gumagalaw pero bawat isa sa kanila may pinoprotektahang itlog na pwedeng mamatay sa loob lang ng ilang minuto kapag sumayad sa yelo. Dahil doon nagsisiksikan sila ng sobrang dikit sa isa't isa. Gutom, pagod, halos wala ng lakas. Pero kailangan pa rin nilang magtiis para mabuhay ang susunod na henerasyon. At kung iisipin mo, parang imposibleng mangyari ito. Walang normal na hayop ang dapat mabuhay sa lugar na ganito. Walang ibon o mamal ang kayang magtiis ng halos 4 months na walang pagkain habang nakaharap sa nagyayelong hangin na parang bagyo. Pero ito mismo ang buhay na pinipili ng mga emperor penguins. At dito nagsisimula ang kakaibang kwento nila. Pero ang tagpong ito ay maliit na bahagi pa lang ng mas malaking cycle na inuulit nila taon-taon. Isa itong survival journey nila na umaabot ng libo-libong milya. At kasama pa nila rito ang 6 major species ng penguins. At nangyayari lahat ito sa isa sa pinakamapanganib na ecosystem sa buong planeta. Isang lugar na walang puno, isang lugar walang lupa na may halaman, walang land predators. At ang kalahati ng taon, puro kadiliman lang. Pero kahit ganoon, taon-taon mahigit 12 million penguins ang bumabalik dito para mabuhay. Naglalakad sila sa yelo, dumudulas sa frozen ground, at lumalangoy ng napakalayo para lang makarating sa parehong lugar na iniwan nila noong nakaraang taon. Ito ang kwento tungkol sa isa sa pinakamahirap na survival routines sa buong mundo. Ginagawa ito ng mga ibong hindi marunong lumipad sa himpapawid, pero sa ilalim ng dagat halos wala silang kapantay sa husay. Sa video na ito susundan natin ang buong yearly cycle ng mga penguin. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon simulan na natin. Makikita rin natin ang nagyayelong kontinente na halos pumapatay sa kanila. Sa totoo lang, ang Antarctica ay parang isang giant desert na natabunan lang ng yelo. Ito ang pinakatuyong lugar sa Earth, puro ice lang ang nakikita mo. Sa pinakaloob ng kontinente, mas mababa pa sa 2 inches ng snow ang bumabagsak bawat taon. At ang kakaiba, halos walang natutunaw. Sa halip unti-unting naiipon ng snow sa loob ng napakahabang panahon. Sumisiksik at tumitigas lang. At sa kalaunan ay nagiging bahagi ito ng napakalaking ice sheet na umaabot ng halos 2 miles ang kapal. Kapag winter naman, normal lang doon ang temperature na around negative 40 degrees Fahrenheit. Pero hindi lang lamig ang problema. Ang mas nakakatakot ay ang hangin. Madalas umabot ng higit 60 miles per hour ang bilis nito. At dahil doon ang pakiramdam ng lamig ay bumabagsak hanggang halos negative 100 degrees Fahrenheit. Sa ganitong klase ng kondisyon, pwedeng mag-freeze ang exposed skin sa loob lang ng wala pang 2 minutes. Pero hindi lang panahon ang kalaban doon kundi ang mismong yelo. Hindi ito tumitigil sa paggalaw. Patuloy itong dumudurog, bumibitak at nagbabago habang nagpapalit ang mga season. Sa kabila nito may mga klase ng yelo dito. May tinatawag na fast ice. Ito yung yelong nakakabit mismo sa baybayin ng Antarctica. Pero kahit ganoon pwede itong mawala bigla sa loob lang ng isang taon. Samantala, ito naman ang pack ice. Hindi ito permanenteng nakapirmi. Sa halip ay patuloy itong inaanod ng malalakas na current sa dagat. At meron din naman iceberg, ito yung mga tipak ng yelo na bumibitaw mula sa glaciers. At unti-unting lumulutang sila pahilaga hanggang matunaw sila sa mas maiinit na tubig. Sa Antarctica, halos walang bagay ang tunay na nakasteady. Lahat gumagalaw, lahat nagbabago. At sa gitna ng magulong mundong ito, dito pa mismo pinipiling mabuhay ng mga penguin. Sa katunayan dito matatagpuan ang pinakamalalaking penguin colonies sa buong planeta. Ang emperor penguins pa lang, kaya nilang magsama-sama at may bilang silang 10,000 ibon sa iisang lugar lang. At habang tinitingnan mo sila, mapapaisip ka talaga, paanong may nabubuhay pa rito? Ito ang klase ng lugar na parang hindi dapat kayang tirhan ng kahit anong nilalang. Pero nananatili pa rin ang mga penguin. Hindi dahil sinuwerte sila, kundi dahil ito sa napakahabang panahon ng evolution na unti-unting humubog sa katawan nila para mabuhay rito. Bawat balahibo nila may purpose. Bawat pagsisid sa nagyayelong dagat ay parte ng survival. Kahit ang simpleng pagsisiksikan nila sa isa't isa. Resulta ito ng milyon-milyong taon ng pag-a-adjust laban sa matinding lamig. Pero kapalit nito, sobrang hirap na buhay. Halos walang ibang hayop ang kayang bayaran ng presyong kailangan para manatiling buhay sa Antarctica. Habang ang ibang hayop ay tumatakas papunta sa may init na lugar kapag winter, kabaligtaran naman ang ginagawa ng emperor penguins.
Doon pa talaga nagsisimula ang breeding season nila sa pinakamalupit na panahon ng Antarctica. Habang nawawala ang araw, habang lalong bumabagsak ang temperatura, saka naman sila papasok paloob ng yelong kontinente. Para sa karamihan ng hayop, ang winter ay panahon lang para makaligtas. Pero para sa emperor penguins, ito ang tanging panahon kung kailan pwedeng magsimula ang bagong buhay. At kahit brutal pakinggan, may eksaktong dahilan kung bakit. Kapag malawak na ang sea ice sa Antarctica, doon nagiging sapat na matibay ang yelo para suportahan ang napakalaking koloni ng mga penguin. Kailangan nila ng malawak at matatag na platform, patag, makapal, at malayo sa mga predator sa dagat. Kapag hinintay pa nila ang summer, mababasag na ang yelo at ang mga sisiw nila mapipisa na napapalibutan ng bukas na karagatan. Kaya maaga silang bumibiyahe. Sa gitna ng dilim, mahahabang linya ng penguins ang dahan-dahang naglalakad papunta sa paloob ng Antarctica. Papunta sila sa lugar na parang walang buhay kapag tiningnan mo. Isang malawak na kapatagan ng yelo na mananatiling frozen at sapat lang ito para mapalaki nila ang isang sisiw. At bawat babae, iisa lang ang inilalabas na itlog. Isang pagkakataon, isang buhay. Kaya napakahalaga ng paglipat ng itlog papunta sa lalaking penguin. Kailangang perpekto ang timing. Kapag sumayad ang itlog sa yelo kahit ilang segundo lang, nagyayelo agad ito at mamamatay. Pagkatapos ng maingat na handoff na yon, maghihiwalay na ang landas nila. Ang mga babae ay babalik sa dagat para maghanap ng pagkain, habang ang mga lalaki naman maiiwan sa gitna ng kadiliman. Sila ang magbabantay sa itlog habang dumaraan ang pinakamalamig na buwan ng taon. At dito nagsisimula ang totoong pagsubok nila. Sa loob ng halos 4 months, tatayo lang ang mga lalaking penguin sa dilim habang walang kinakain. Nagfa-fast sila habang ini-incubate ang itlog. Unti-unting bumabagal ang metabolism nila. At habang lumilipas ang mga linggo, paubos ng paubos ang taba sa katawan nila. Sa bandang huli, halos kalahati na lang ng original nilang timbang ang matitira. Kasabay nito, lalo pang lumalakas ang mga snowstorm. Pero para mabuhay, mayroon silang isang napakagandang survival strategy, ang huddle. Pero hindi ito ordinaryong kumpulan lang. Parang buhay na sistema ito. Dahan-dahang gumagalaw ang buong grupo, palit-palitan sila ng pwesto para walang penguin ang masyadong matagal na nai-expose sa malamig na hangin sa gilid. At ang pinakakamangha-mangha, wala silang leader, walang nag-uutos. Nabubuhay ang buong grupo dahil sa tuloy-tuloy at mahinang paggalaw nilang magkakasama. Sa loob ng huddle pwedeng umabot halos 70 degrees Fahrenheit ang init. Pero ilang inches lang ang layo mula roon. Pwede namang umabot sa negative 80 degrees Fahrenheit ang hangin. Ibig sabihin, isang manipis lang na pagitan ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Habang nangyayari lahat ng ito, hawak pa rin ng bawat lalaking penguin ang itlog gamit ang mga paa niya. Nakatago ito sa ilalim ng espesyal na flap ng balat sa tiyan niya. At kapag nadulas yon, tapos na ang lahat. Kaya halos hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang sila roon araw-araw. Nilalabanan ng gutom, ang matinding hangin, at ang pressure ng napakasikip na huddle. Pagkatapos ng napakahabang buwan, unti-unting bumabalik ang liwanag sa Antarctica. Humihina ang hangin, at mula sa ilalim ng balahibo ng mga ama, may maririnig na mahihinang tunog. At ito ang pinakaunang huni ng bagong pisang mga sisiw. Pagkapisa ng mga sisiw, halos hindi na makatayo ang mga lalaking penguin. Sobrang payat na nila, sobrang hina. Samantala, ang mga babaeng penguin ay nasa dagat pa rin. Patuloy na kumakain at nag-iipon ng lakas para sa pagbabalik nila. At kapag dumating na sila, may ginagawa silang bagay na halos imposibleng paniwalaan. Sa gitna ng libo-libong penguins, sa sobrang ingay ng buong koloni, nahahanap nila ang sarili nilang partner at sisiw gamit lang ang natatanging tunog ng tawag nila sa isa't isa. Parang may sariling voice signature ang bawat penguin. At yun lang ang sinusundan nila sa gitna ng kaguluhan. Kapag ligtas nang nailipat ang sisiw sa ina, saka pa lang magsisimula ang huling paglalakbay ng mga lalaking penguin pabalik sa dagat. Pero kahit ito, isa pa ring matinding pagsubok. Pagkatapos ng mahigit 100 days na walang pagkain, halos wala nang natitirang lakas sa katawan nila at hindi lahat nakakabalik ng buhay. Pero ang mga makakarating sa tubig, halos agad silang sumisisid para kumain at makabawi sa maikling Antarctic summer. Para sa kanila, tapos na ang pinakamahirap na parte. Pero para naman sa mga bagong pisa na sisiw, doon pa lang nagsisimula ang totoong laban dahil isinilang sila sa pinakamalamig na lugar sa buong Earth. Unti-unti nang lumuluwag ang yelo. Parang nagigising muli ang karagatan, nagbabago ang galaw ng planeta.
Bahagyang kumikiling ang Earth habang nagpapalit ang season. At dahan-dahan halos parang nag-aatubili pa, bumabalik ang liwanag sa Antarctica. Nagsisimula ito bilang manipis na asul na linya sa malayong horizon. Pagkatapos, unti-unti itong lumalawak hanggang maging maputlang liwanag na tumatama sa malalaking pader ng yelo. Araw-araw, mas mataas ang sikat ng araw. Hindi nawawala ang lamig, pero humihina ang higpit nito. Umiikli ang mga anino. At unti-unting bumabalik ang kulay sa nagyayelong kontinente. Parang muling humihinga ang Antarctica pagkatapos ng napakahabang kadiliman. At habang lumalakas ang liwanag, sumasagot din ang yelo. Ang dating parang napakalaking frozen fortress na bumabalot sa buong kontinente. Nagsisimulang umurong. Nagbibitak ang mga gilid nito. Numinipis mula sa ilalim. At dahan-dahang binabawi ng dagat ang mga lugar na sinakop ng winter. Kasabay ng pagkatunaw ng yelo. May isa pang tahimik na pagbabago ang nagsisimula sa ilalim ng tubig dahil kahit malamig pa rin ang Antarctic summer, buhay na buhay naman ang karagatan. Sa unang pagkakataon matapos ang kalahating taon ng dilim, muling tumatagos ang sikat ng araw sa dagat at dahil doon, biglang dumadami ang milyon-milyong microscopic plants na tinatawag na phytoplankton. Napakabilis nilang magparami. Minsan umaabot pa sa punto na nagiging berde ang malalaking bahagi ng karagatan na kitang-kita kahit mula sa satellites sa kalawakan. At ang simpleng pagsabog ng maliliit na organismong ito, siya palang pundasyon ng buong food chain ng Southern Ocean. Pagkatapos ng phytoplankton, susunod naman ang krill, bilyon-bilyong krill. Maliit lang sila, pero halos buong ecosystem ng Antarctica umaasa sa kanila. Napakahalaga ng tamang timing. Kailangan ng krill ang pag-init at pagkatunaw ng yelo. Kailangan ng mga predator ang krill para mabuhay. At ang mga penguin, kailangan nila pareho. Habang mas nagiging buhay ang karagatan, bigla ring nagiging abala ang buong baybayin ng Antarctica. Isa sa mga unang lumalabas ay ang Adelie penguins. Mas maliit sila kaysa emperor penguins. Pero mabilis, matapang at sanay gumalaw sa lupa. Bumabalik sila sa mababatong baybayin na natunawan na ng snow. At doon sila nagsisimulang gumawa ng pugad gamit ang maliliit na bato. Paisa-isang bato. Minsan pa nga ninanakaw pa nila mula sa ibang pugad. Parang walang tigil na agawan at pag-aayos ng territory. Mas pahilaga naman. Dumadating ang Gentoo penguins matapos manggaling sa malalayong feeding trip sa dagat noong winter. Mas gusto nila ang mga baybaying halos walang yelo. At handa silang maglakbay ng napakalayo para lang makahanap ng tamang lugar. Mas flexible ang breeding cycle nila kumpara sa ibang penguins. Mas mabilis silang umaangkop sa pabago-bagong environment. Pagkatapos naman lilitaw ang chinstrap penguins sa mga isla at peninsula kung saan maikli lang ang summer pero predictable naman. Nakuha nila ang pangalan nila dahil sa manipis na itim na guhit sa ilalim ng tuka nila na parang strap. Pero ang tunay nilang sikreto sa survival ay timing. Eksaktong-eksakto nilang tinatapat ang pagbabalik nila sa panahon na pinakamarami ang krill. Kapag napaaga sila, mamamatay sa gutom ang mga sisiw. Kapag nahuli naman, ang mga adult penguins ang mawawalan ng pagkain. Sa Antarctica, lahat nakadepende sa tamang timing. Bawat pugad, bawat migration, bawat pagpisa ng itlog, lahat nakaayon sa galaw ng karagatan. At habang mas nagiging aktibo ang dagat, mas dumarami rin ang panganib. Lumilitaw ang mga seal sa pagitan ng nabibitak na yelo habang nangangaso sa tubig na frozen pa, ilang linggo lang ang nakakalipas. Ang leopard seals naman, naghihintay sa gilid ng natutunaw na yelo. Abang sila sa mga batang penguin na unang beses pa lang papasok sa dagat, tahimik silang lumulutang. Parang mga aninong dahan-dahang naghahanap ng galaw. Sa himpapawid naman, paikot-ikot ang giant petrels sa baybayin. Lagi silang naghihintay ng pagkakataon. At sa ilalim ng malamig na alon, dahan-dahang dumaraan ang mga orka. Mabilis, tahimik, karagatan. Iba-iba rin ang paraan ng pangangaso ng mga orka, depende sa grupo nila. May mga pad na espesyalista sa panghuhuli ng seals. May iba naman na penguins ang target. Maraming pagkain. Mas madaling maglayag sa pagitan ng mga yelo. At mas buhay ang buong karagatan. Pero sa pinakaloob ng kontinente, parang walang saysay pa ang lahat ng ito. Dahil malayo sa baybayin, ang emperor penguins ay nakatayo pa rin sa nagyayelong lupa habang pinoprotektahan ng kanilang bagong pisa na mga sisiw laban sa natitirang lamig ng winter. Parang nahuhuli ng ilang linggo ang mundo nila kumpara sa ibang parte ng Antarctica at bihirang magtugma ng perpekto ang dalawang season na ito. Habang summer na sa baybayin, parang winter pa rin sa loob ng kontinente. Isa ito sa mga dahilan kung bakit sobrang iba-iba ng buhay ng mga penguin sa Antarctica.
Hindi lang biology ang nagdidikta kung paano sila mabubuhay. Kasama rin dito ang geography, ang galaw ng yelo, at ang pagbabago ng liwanag na kumukontrol sa halos bawat buhay sa lugar na ito. At ang susunod na mangyayari sa isang penguin, nakadepende rin sa lugar na pinili nitong tirhan. At isa sa pinakamatinding halimbawa nito ay matatagpuan sa malalayong isla na mahigit 1,000 miles ang layo mula sa Antarctica. Isang lugar kung saan ang summer ay hindi lang basta bumabalik, parang sumasabog ito sa dami ng buhay. Ito ang South Georgia, isang sub-Antarctic island na halos parang masyadong mabait kumpara sa brutal na kontinente sa timog nito. Mas mahaba ang summer dito, mas mayaman sa pagkain ng dagat, at kakaiba rin ang hugis ng ocean floor sa paligid nito. Dahil doon umaakyat pa itaas ang napakaraming nutrients mula sa ilalim ng dagat. Nagsasalpukan ang malamig at mas maiinit na current at ang malalalim na tubig ay patuloy na umiikot pa itaas. Ang resulta, isa ito sa pinaka-productive marine environment sa buong Earth. Parang giant buffet ng pagkain para sa lahat ng predator, scavenger at seabird sa paligid. At sa gitna ng lahat ng ito, sa makitid na baybayin na tinatawag na St. Andrews Bay, matatagpuan ang isa sa pinakamalalaking king penguin colonies sa planeta. Kapag tiningnan mo mula sa malayo, parang iisang gumagalaw na carpet ng itim, puti at gold ang buong lugar. Pero kapag lumapit ka, dun mo mararamdaman ang totoong laki nito. Mahigit 500,000 king penguins ang nagsisiksikan sa beach, sa kapatagan, at maging sa mga paakyat na bahagi malapit sa glaciers. Halo-halo ang mga tawag nila sa isa't isa hanggang maging parang napakalakas na metallic roar ang tunog ng buong colony. Libo-libong magulang at sisiw ang sabay-sabay na naghahanap sa isa't isa sa gitna ng ingay. At ibang-iba ito sa mundo ng emperor penguins na iniwan natin kanina. Ang mga king penguins ay hindi nagmamartsa paloob ng kontinente. Hindi sila nag-i-incubate ng itlog sa gitna ng kadiliman habang nakikipaglaban sa snowstorm sa loob ng huddle. Ang survival strategy nila ay umiikot sa isang simpleng advantage. Hindi nawawala sa kanila ang access sa dagat. Palaging malapit ang pagkain. Nagbe-breed sila direkta sa lupa. Walang yelo, walang frozen platform, at walang brutal na winter survival challenge gaya ng dinaranas ng emperors. Simple lang ang pugad nila. Maliit na bakanting espasyo lang sa gitna ng napakasikip na colony. Pero kahit mas madali ang environment nila, mas mabagal naman ang pagpapalaki nila ng sisiw. Inaabot ng mahigit 14 months bago tuluyang lumaki ang isang king penguin chick. Minsan pa nga may mga pares na lumalaktaw ng breeding season dahil umaabot sa ibang season ng pagpapalaki nila ng anak. Habang ang emperor penguin chick ay nakakapisa at natutong mabuhay ng mas mabilis. Ang king penguin chick naman, minsan ay tumutubo pa lang ang unang totoong balahibo nito. At gumagana lang ang mahabang cycle na ito dahil sa isang mahalagang bagay na hindi kayang ibigay ng Antarctica mismo. Stability. Sa South Georgia, bukas ang dagat halos buong taon at sa karamihan ng season, sapat pa rin ang pagkain para mabuhay ang buong colony. Mas stable man ang klima sa South Georgia kumpara sa Antarctica. Hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ang buhay doon. Dahil ang buong colony ng king penguins parang isang buhay na syudad. Siksikan, maingay, at walang tigil ang galawan. Nagtutulakan ng mga adult penguins habang naghahanap ng espasyo. Nakikipag-agawan ng pwesto. At samantala, ang mga sisiw naman ay bumubuo ng malalaking grupo na tinatawag na creches. Mga kumpol ng makakapal at kulay brown na batang penguins na nagsisiksikan habang nasa dagat ang mga magulang nila para manghuli ng pagkain. Maingay ang mga grupong ito, magulo at palaging nagbabago ng ayos habang nagtutulakan ang mga gutom na sisiw. Umasang ang susunod na babalik ay sarili nilang magulang. Habang nangyayari iyon, patuloy namang sumisisid ang mga adult penguins sa karagatan para manghuli ng lanternfish, pusit at krill. Ito ang fuel na nagpapatakbo sa buong ecosystem ng lugar. Pero kapag maraming buhay, siguradong maraming predator din. Sa gilid ng colony, paikot-ikot ang mga skua birds habang naghahanap ng itlog o sisiw na naiwan ng walang bantay. Sa taas naman, tahimik na lumilipad ang giant petrels habang sinusuri ang buong colony, naghahanap ng mahina o sugatang penguin. At sa tabing dagat, naghihintay ang fur seals at elephant seals sa maling galaw ng kahit sinong penguin na mababagal o mag-aalinlangan. Sa malayo naman sa dagat, mabilis na dumadaan ang mga orca habang sama-samang nangangaso. Minsan, tinutulak nila ang mga penguin papunta sa mas malalim at mas mapanganib na bahagi ng tubig. Pero kahit ganoon, nabubuhay pa rin ang king penguins. Hindi dahil sa matinding endurance gaya ng emperor penguins, kundi dahil sa dami nila, sa bilis nilang gumalaw.
At sa sobrang dami ng pagkain sa tubig na umaalalay sa kanila, simple lang ang strategy nila. Palakihin ng mabagal ang mga sisiw. Pakainin sila ng sapat at manatiling buhay hanggang sa dumating muli ang susunod na season. Bagamat kilala ang Antarctica bilang kontinente ng yelo, ibang-iba naman ang itsura ng mga dulo ng Southern Ocean. Sa halip na puro ice fields, makikita rito ang halo-halong isla, bangin, damuhan at mababatong beach, kung saan pilit nabubuhay ang mga penguin sa mga lugar na parang imposibleng tirhan. Hindi ito ang malalaking emperor colonies sa gitna ng yelo at hindi rin ito ang sobrang siksik na king penguin colonies ng South Georgia. Mas maliliit na mundo ito, hiwa-hiwalay, mas mabagyo, mas matarik at mas mabilis magbago kaysa sa mga lugar na mas malapit sa South Pole. Pero ang nakakagulat, dito talaga nakatira ang karamihan ng penguins. Iniiwasan nila ang pinakaloob ng Antarctica. Ayaw nila sa napakahabang madidilim na winter. Sa halip nabubuhay sila sa pamamagitan ng pag-a-adjust sa kahit anong ibato ng edge ng Southern Ocean sa kanila. Dito kailangang flexible ang evolution. Habang mas pahilaga ka pumupunta, nagiging matatarik at hinuhubog ng hangin ng mga baybayin. Ito ang teritoryo ng rockhopper penguins at simple pero matindi ang paraan nila ng survival. Tatalon sila sa gitna ng malalakas na alon, aakyat sa matatarik na bato at gagawa ng pugad sa mga lugar na parang imposibleng marating. Pero sulit ang effort dahil protektado sila roon laban sa karamihan ng predator. Hindi naaabot ng malalaking alon ng mga pugad nila. At nasa ibaba lang nila ang malamig at nutrient-rich na dagat. Hindi umaasa ang rockhopper sa sea ice o stable na panahon. Umaasa sila sa bilis at liksi nila. At yun mismo ang dahilan kung bakit kaya nilang tumira sa mga lugar na halos walang ibang penguin ang maglalakas loob puntahan. Ang survival nila ay nakadepende sa tuloy-tuloy na galaw at mabilis na desisyon. At sa ngayon, ang liksi nilang iyon ang tumutulong para makaagapay sila sa mabilis na pagbabagong nangyayari sa paligid nila. Pagkatapos muling nagbabago ang landscape, ang Falkland Islands ay halos mukhang banayad kumpara sa Antarctica. May rolling hills, matataas na damo, madilim at basang peat soil, at mahahabang beach. Ilang species ng penguins ang magkakasamang naninirahan dito. Pero bawat isa may sariling paraan ng paggamit sa lupa. Ang Magellanic penguins halimbawa, naguhukay sila ng lungga sa lupa para doon palakihin ang kanilang mga sisiw sa ilalim ng lupa mismo. At kapag maganda ang season, nagbibigay ang Falklands ng isang bagay na bihira sa Southern Ocean. Mas mahaba at mas banayad na summer. At dahil doon mas madali nilang napapalaki ang kanilang mga anak. Kasama rin sa mga baybaying ito ang Gentoo at Rockhopper penguins. Bawat species ay may sariling espasyo sa pagitan ng damuhan, bato at tabing dagat. Sa ibang island chains naman gaya ng South Sandwich Islands at South Orkney Islands, ibang klase na naman ng hamon, matatarik na terrain, pabago-bagong yelo at hindi predictable na mga bagyo. Dito naman nangingibabaw ang Macaroni penguins. Ang mga colony nila ay nakakapit sa mas basa at madulas na mga slope na parang hindi dapat kayang tirhan. Pero kahit ganoon, libu-libong penguins pa rin ang nakakabuhay ng mga sisiw roon taon-taon. Pero habang nagpapatuloy ang buhay nila, may mas malaking pagbabago namang unti-unting lumalapit. Sa ngayon napakabilis ng pag-init ng Antarctic Peninsula. Mabilis para mabigla kahit ang mga scientist. Unti-unting lumiit ang mga glacier. Nagbabago ang pattern ng snow. At ang mga lugar na dating nagyayelo tuwing winter, ngayon ay bukas na tubig na lang. Samantala, ang mga beach na dating stable buong season, mas maaga nang gumuho o masira at agad itong nararamdaman ng mga penguin. Ang Adelie penguins halimbawa, matagal nang kilala bilang tunay na ice penguins. Dati napakarami nila sa Northern Peninsula. Umaasa sila sa predictable na sea ice para makahanap ng pagkain at sa stable na summer para makapagpugad. Pero kapag nahuli ang pagyayelo ng dagat o kaya naman masyadong maagang nabasag ang yelo, nasisira ang buong breeding schedule nila. Maraming colony na ang lumiit, hindi dahil mahina sila, kundi dahil hindi na sumusunod ang environment sa rhythm na kinagisnan nilang sundan sa loob ng napakahabang panahon. Pero kabaligtaran naman ang nangyayari sa Gentoo penguins. Para sa kanila, opportunity ang pagbabago. Mas gusto nila ang open water at mas mabilis silang mag-adjust kapag nagbabago ang kondisyon. Habang umiinit ang peninsula, paunti-unti rin silang lumilipat palayo sa hilaga at papunta sa mas malamig na bahagi ng south. Mga lugar na dati ay sobrang lamig para sa kanila. At ipinapakita nito kung gaano kabilis kayang magbago ng wildlife at kung gaano rin kabilis nagbabago ang mismong mundo nila. Ang chinstrap penguins naman, parang nasa gitna ng dalawang sitwasyon.
Nakatira sila sa mababatong slope sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mahuhusay silang mangaso, mabilis at efficient sa tubig, pero may isang malaking problema. Sobrang nakaasa sila sa krill. Kapag bumaba ang bilang ng krill, kasabay ding numinipis ang mga koloni nila. At dito makikita ang malaking pagkakaiba ng bawat species. Habang may mga penguin na bumababa ang bilang, may iba naman na lumalawak ang territory. Lahat nangyayari ng sabay-sabay. Iba-iba man ang epekto sa bawat species. Isa lang ang direksyon ng problema. Masyadong mabilis nagbabago ang Southern Ocean kumpara sa bilis ng pag-a-adjust ng maraming penguins. May ilan na makakalipat sa bagong lugar. May ilan na mabubuhay sa pagbabago ng behavior nila. At mayroon ding maaaring tuluyang mawala sa mga lugar na minsan nilang pinagaharian. Dahil sa buong kasaysayan nila, palaging namuhay ang mga penguin sa pinakadulo ng limitasyon ng mundong ito. Pero ngayon, ang mismong limitasyong iyon ang unti-unting gumagalaw. At bawat species, kailangang magdesisyon kung kaya pa ba nilang sumabay dito o hindi na.